Ayun, what's up mga kapitbahay? Welcome back na naman dito sa channel natin. Okay, for today's video mga kapitbahay, isi-share ko sa inyo. Eto mga kapitbahay, mayroon tayong bagong remote na isang malaking lote, which is ito yung pinaka-parking area ng isa nating client. Napakalawak po nito. Kung yung mapapansin, napakalawak po niyan. So, nag-plan po kami kung ano ang gagawin namin. Ang plano po namin, isang gagawin namin is, kasi yung itong parking na to, itong malawak na parking na to, ito is a remote area ng isang client, which is may warehouse, tapos ito yung remote area. So, ang pinaka main warehouse niya, yung pinaka main office warehouse niya is siguro mga siguro mga walang 500 meters ang layo, line of sight doon sa warehouse niya sa main office. Okay, ang plano namin, lalatag sana kami ng fiber from the main warehouse papunta doon sa bago nilang lot area, which is hindi naman aabot ng 1 kilometer ata, siguro mga nasa 300 meters from the main office warehouse nila. Okay, so ang nagiging problema namin ngayon is wala, kasi itong dadaanan ng fiber na in case na ilalatag namin is main highway po yan. So wala kaming permit para maglatag doon sa poste, di ba? Alam naman ito, pag dito sa Metro Manila, may permit dapat para makapaglatag ka, makapagkabit ka doon sa mga poste ng Meralco sa labas ng main highway. So, main highway, medyo nagkakaproblema kami. Wala kaming masyadong access kasi nga kailangan ng permit para makapaglatag. So, ang plan namin is gagamit kami ng P2P. Kung yung mapapansin, ayan, ang balak sana namin is, ang gagawin namin, maglalagay kami ng NBR doon mismo sa pinaka-main na yon, na lot office na to. Maglalagay sana kami dyan ng pinaka-main NBR, pero dahil nga walang establishment, totally lang siya, open space na parking para doon makapag-park. So, ang gagawin namin, magtatayo ng mga poste ng ilaw. So, doon kami sasabay. Doon sa mga poste ng ilaw na yon. Yan sa tabi-tabi na yan, sa napakalawak na parking na yan. Tapos, ang gagawin namin, maglalatag na lang kami ng outdoor cable sa every corner ng lot na yan para magkaroon kami ng access doon sa mga CCTV area na paglalagyan, which is doon sa pinakaharap sa main area, tapos dito sa likod, dito sa mga gilid-gilid na yan. Kasi hindi masyadong accessible yung CCTV kapag mababa lang. Kailangan mataas kasi ang mga container ng mga client, pinapatong-patong po yan. So kapag nakapatong na yung container, magiging blind spot na yung mga area. Kaya ang plan namin is gagawa kami ng mga poste o sasabay kami dun sa mga poste ng ilaw para dun namin ilalabas o ilalagay yung mga IP cameras. So hindi namin plan na maglagay ng NBR mismo dito sa lot na to. Ang gagawin namin is mag PP2P kami, which is gagamitan namin ng Ubiquiti na M5, yung Gen 3 ata, yung may luma kasi kami. Ayan. So yun yung gagamitin namin para makapag-connect. Tapos dun sa area na yon, maglalagay na lang kami ng mga PoE switch, which is yun yung magdi-distribute ng power sa every IP camera natin. Tapos ang pinaka NBR niya dito sa main office or dun sa main warehouse office, para dun niya ibato lahat ng mga recording at saka mga video ng mga IP camera, kasi medyo malapit lang naman siya. Tapos mayroon din siyang line of sight. So ipapakita ko sa inyo actual kung paano or ano yung mga gagawin natin kapag nag-installation na tayo. So ngayon, nag-survey lang tayo dito sa area na to kung possible nga ba na mag P2P. Yan. So nakita natin na possible, hindi masyadong possible or accessible yung fiber optic, pero siguro kasi mga nasa 10 camera. So temporary lang 10 camera. Ang mangyayari, maglalagay kami ng temporary 10 camera, pero kapag napansin namin na medyo delayed or mabagal ang transfer ng data gamit yung P2P, which is yung M5 Gen 3 na Ubiquiti, doon pa lang siguro kami mag-decide na magkukuha ng permit para makapaglatag kami, or magpapaalam lang kami sa barangay para makapaglatag kami ng fiber para makapag fiber optic tayo. Alright? So, yan. Sa ngayon, ang gagamitin natin is ito. Ayan, meron kaming luma dito. Ayan, Gen 2. Ayan, dalawa po yan. Yan yung gagamitin namin. Ayan, for temporary sa 10 camera. Okay? So, ang throughput nito, mataas na rin kasi ang port nito, yan,
gigabit na rin po to. So ang throughput nito, na-try ko na to dati, ginamit din namin to dati sa PTZ namin, pero nag-iisang PTZ lang. So ang mangyayari ngayon, ang magiging load nito is 10 camera, tapos may isang PTZ. So titingnan natin, kasi ang throughput nito umaabot ng 500 megabit per second. 500. Umaabot din ng 500 kapag tama ang pagka-line or yung pagka P2P. Ayan, titingnan natin kung kakayanin niya yung 10 camera tapos isang PTZ. So 4MP yung mga MP, yung mga camera namin, yung mga IP camera. So sana kakayanin niya or ma-deliver niya ng maayos para makapag P2P from the main warehouse office papunta doon sa dito sa lot area na to na malaki, kung hindi ba siya babagal. Kasi ang plan sana namin P2P lang, pero hindi ko sure kung kakayanin niya, no? Kaya titingnan muna natin, kapag kaya, ang gagawin natin is stable na lang natin yung area na yan or yung yung P2P. Hindi ko pa sure kasi kung yung mapapansin, dito sa area na to is masyadong malawak. Kapag maglalatag kami ng fiber, kailangan talaga namin ng isang malakasang permit para payagan kami. Pero sana mapakiusapan namin yung barangay para magkaroon kami ng access dun sa mga poste para makapaglatag kami ng fiber. So, ang plan ko muna ngayon, ang gagawin ko is maglalagay lang ako ng PoE switch. Bibili kami ng box na malaki, tapos doon naman ilagay yung mga PoE temporary kasi wala kasing office doon, walang bubong, parking lang talaga, parang CY, parang ganun mga tambakan ng container. So sa poste tayo maglalagay ng box para, diba, doon natin ilagay yung mga PoE switch. Alright, so ang plan namin 10 camera, isang PDC, tapos bali dalawang 8 port na PoE switch, which is PoE plus para malakas yung power. Tapos isang ganito. Yan, isang ganito na P2P, naka point to point sila. Yan, ganyan. So ang distance lang is mga nasa 500 meters lang. Line of sight. So siguro kayang-kaya naman ito. Sana kakayanin. Di ba? Sana kakayanin para hindi na kami maglatag. Pero kung hindi talaga possible na hindi makapaglatag, siguro i-upgrade namin to yung M5 sa mas mataas na version para mas malaki yung throughput niya. Alright, so ayan. Right, so stay tuned mga kapitbahay sa installation natin at saka sa pag-install natin ng mga CCTV dito sa malaking lot area na to ng isang remote warehouse ng client. Alright, so maraming salamat. God bless, peace, and stay tuned mga kapitbahay. Thank you so much. God bless.